pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abante Vista, Party List number 35. Vista Party List. Political ad paid for Abante Vista Party List, V. Rama Avenue, Cebu City. Paid by Benthoven M. Sarahan, 17A Cruci, Barangay Tangos, Navotas City. Excuse me, sir. Ikaw ba si Tol? Si Tol, siya itong nagmugna sa 3 gifts law sa panahon sa pandemya. Busa ang among tubig, internet o kuryente, wala na putol. Pero dili nak, elektrisan rako. Ikaw ba si Tol? Si Tol, kadtong naghimo og paagi para makabiyahe mi mga riders, bisan wala pa'y plaka, tungod niya, wala na putol among trabaho. Pero dili ako. Kumusta? Ikaw ba si Tol? Si Tol ba? Siya ang nagsugyot sa Maritime Zones Act. Tungod ani, wala na putol ang atong depensa ug katungod sa West Philippine Sea. Pero dili ako. Nak, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat sa pagtabang sa mga estudyante nga mauubos ang load sa internet. Kung makabuto lang jud ko, mubuto jud ko nimo. Promise? Saa jud? Kang Tol, tabang walay hunong. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol sa matag Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Soya!
May na kita ka barangay 1 minuto na. Nakalabay alas 8. Mapay nga morning. Wibes kita yan ang adlaw, Mayo 8. Welcome haton Thursday edition. Hataramda na Good Morning Eastern Visayas. Hatipen pumida ito na iyo kahampang. Kopod natin didiha Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Inagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. In full force kita para nato na partisipasyon at ramda na Good Morning Eastern Visayas. Okay, ito nato na panahon na didiha syudad dito na Borongan na shine hi Mr. Sun. Kumusta naman na nato na mga kaugrupo da magkalain-lain nga probinsyan sinirahan na Rehiyon 8 pinaagihan na gintirigub nga puwersa na PCO Presidential Communications Office. Sugad man syempre adto na Philippine Information Agency. Mopay nga morning Charmaine Pirito Didaha Radyo Pilipinas sa Calbayog. Aljun Malot Radyo Pilipinas Sogod. Sugad man Sir Bong Pidalino na PIA Southern Leyte. Kuhang natin ito na mga pauna nga impormasyon na balita. Unahon nato na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Maupay nga aga, Miss Charmaine. Kumusta ito na panahon nga napauna nga hulagway dira naman ha syudadhan Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Sa ganda mga salamat, Ma'am Pen Pumida, tigang dida sa Radyo Pilipinas, Borongan, DYES, sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda o good morning liwat sa bugos nga pwersa sa DYES. Good morning naman Kuya Aljon Malot og sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. And good morning Sir Bong Pidalino, tigang naman dida sa PIA Southern Leyte ag sa bugos ng pwersa sa PAA sa pagpanguna ni Regional Director Rian Arento. So kami din sa Radyo Pilipinas Calbayog kaupod natin sa Master Control sira BOS Luis Salalon, Esrel Taro, yun sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyo makakaupod yan ang Thursday edition sa atong programa, Ate Charmaine Perito. Okay, so sa atong pagtagapanahon din sa Calbayog. Okay, so may dirigihapon kami sin isolated nga pag-inuran. So yan atong temperatura. Okay, madampo ganatong kalangitan sa temperatura nga 28 degrees Celsius, heat index 34 degrees, pinakahumubo nga temperatura sa 26 degrees, pinakahitaas sa 32 degree Celsius. So around 9 a.m. may din naman kita sin 54% nga chance sa pag-uran. So around 2 p.m. 54% nga chance sa pag-uran. So sa aton mga karpiano nga magawas na era mga panimalay, dahil kita malimot nga magdarasan protection naton sa lawas para malikayan naton ang pagkasakit. Okay, sa update naman kita, pagtaga-tubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so good news sa mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. So duro diretso ang aton serbisyo. Pero may dasara ginpalusad nga advisory kundi magsasarado ang era opisina buwas adlaw Biyernes Mayo 9 tikang 1 p.m. to 5 p.m. So kulupin magkakamiada sa system maintenance and company team building activity. Update, pagtaga-kuryente sa Melco 1. So kami din sa syudad sang Calbayog nakaka-experience siya sin power interruption. So kanina pa ni 6 a.m. kutob yan na 10 a.m. may da sin energization san bag-o nga 20 MVA Karayman substation feeders. So ini nga pag-energize san Karayman substation is para mapa-improve ang power reliability o para mas
sustain paano ang pag-distribute san load sang kuryente san aton San Agustin ug Kapookan substations. So apektado nga mga lugar, Feeder 2, and mga barangays along Kapookan to Obrero, including Pandayan to Gaisano, Payahan to Dagum, Jose Avelino Avenue, Kutob Hospital Site, Pido to Kagbuburak, Magsaysa Extension, Kutob Narcisa, including Rawis and Bagakay to Kareman, ngan dida gihapon sa Bungto sa Santa Margarita, tikang Barangay Burabod, Kutob, Monbon. Apektado gihapon Feeder 6 sa Bungto San Gandara, Matuginaw ug Pagsanghan, ngan dida sa Santa Margarita, tikang Kagsumhi, Kutob, Ilo. Okay, so of course, yan na nga 4 days to go na la before san aton midterm elections. Yan na maabot Lunes, Mayo 12. So, din sa syudad sang Calbayog, mahugot na nga ginbabantayan naman asan ang mga personahe, an aton 241 kabugos na automated counting machines di din nakapwesto sa Calbayog City Sports Center. ACMs kaupo din mga baterya o mga balot boxes. Inigin babantayan sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines para masiguro naton nga protektado ini nga mga election materials ko tubanusan adlaw san piniliay yan na nga maabot Lunes. So of course pahinumdum la nga sa aton pagpili pumili kita sin mga kandidato nga may paghigugma sa aton lugar dinhi sa Bugos ka Pilipinas derlayton nga ito nga tigo magpatuman sa era mga pangako nga impapatapod sa aton. Okay, so iba pa nga update dinhi gihapon sa syudad San Calbayog. Okay, Calbayog City Health Office magkakamiada sira Operation Turi to 2025. So ang City Government of Calbayog pinagi sa City Health Office magkakamiada sin Operation Turi yan nga bulan Mayo. So para sa schedule, okay, so yan na adlaw Webes, Mayo 8, may schedule nila sa Kapookan Primary Care Facility. Buwas Viernes, Mayo 9, dida naman sa Barangay Megara, PCF. Next week, Thursday, May 15, dida naman sa Tinambakan, PCF. Ngandit pagka May 16, Friday, next week, dida naman sa Bagakay, PCF. And para sa aluhan sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, tingog party list nagpapadayon sa inisyatibo para sa mas barato nga presyo sa bugas pinaagi sa farm program sa Leyte. Training sa bangus processing naghatag bag-o nga pagkukuhaan income sa mga parapangisda sa Santo Niño, Samar. Final testing and sealing sa automated counting machines gindumara sa Matuginaw, Samar. Ng Northern Samar Provincial Health Board, mas ginpahugot ang pagbantay sa influenza, rotavirus, diarrhea ug dengue. Iniato nagdedetalye sa atong pagbalik kahumanla sa second part sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Thank you da mga salamat Charmaine Pirito. Ato naman kita RP Sogod, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod with Kuya Aljon Malot. Mapay nga aga Aljon. Good morning Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Maadjong buntag diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Likewise sa ato nga lain pa nga mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Ate Charmaine, good morning. And of course sa ato usab nga kaubanan sa Philippine Information Agency, partikular sa Southern Leyte, Sirbong, Pidalino. Mayong buntag kanimo diha Sirbong. And sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw sa tanan nga nakatutok nining atong Webes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas sa Macau sa pa mayong buntag kanatong tanan. Update kita sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, partikular sa lungsod sa Sogod. Sa kasamtangan
maanindot ang atong adlaw nga Webes gumikan kay nagpakita gyud sa hingpit sa kahayag si Haring Adlaw, init nga panahon ang ato nga nasinati sa kasamtangan, and kung ato nga pagalantawon ang ato nga kawanangan, no, wala gyoy baga nga dag-ong ato nga makita sukwahi, no, sa miagi nga mga adlaw nga dunay mga pag-uwan nga nasinati diri sa probinsya sa Southern Leyte. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsunan nga adunay lakaw, no, adunay trabaho, dili malimot sa pagdala sa inyong nga mga proteksyon panangga nining grabe nga kainit sa panahon, and of course sa kanunay, no, nga mga bit-bit sa inyong nga mga tubig kay lagi mao kini ang ato nga proteksyon usab batok sa nagkadayang nga mga heat related illnesses. So mag-amping kita sa kanunay mga higala, no, especially that ang ato nga heat index for the province of Southern Leyte usually magduwa-duwa ra sa kining anaa sa 38, 39 usahay sad moadto sa 40, no. In fact, forecasted nga karon nga adlaw nasa 39 degrees Celsius ang possible nga peak, no, for the province of Southern Leyte. So hinon mas ubos kini kung itandi nato, no, sa kining uban nga mga lugar sa nasod sa Pilipinas nga ano gyud ni abot na og 43, 44 kumbaga ana sa danger nga categorization. So again, mag-amping kita sa kanunay mga higala. Samtang ato nga linya sa kuryente, walay nakaschedule nga power interruption ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative kon Soleco para sa karon nga adlaw. Apan kagahapong adlaw, no, aduna lamay nahitabo nga unscheduled power interruption gumikan kay matud pa adunay portion diha sa poblasyon sa may liluan, no, nga ning buto ang transformer unya dayon kinhinuon nga gipulihan, no, sa ato nga mga personahe sa Soleco pagkahapon, and nabalik ang kuryente human sa 2 ka oras nga pagtrabaho. So para sa dugang pa nga mga updates, no, and para sa mga latest nga mga advisories as to the scheduled power interruption, ato nga kanunay i-follow ang Facebook page sa Southern Leyte Electric Cooperative kon Soleco. Samtang sa ato nga peace and order situation, generally peaceful, no, ang ato nga mga kalungsuran diri sa probinsya sa kaingon pa ni Ate Charmaine, 4 na lamang kaadlaw ato na gyud ka pagabutaran, no, ang ato nga mga napupusuan nga kandidato para sa national and even local position. So diha na masabtan ang pulso o hatol ng bayan, no, kung kinsa ang ilang pilion nga magadumala sa ato nga komunidad o sa ato nga nasod, no, kining as to the senators nga ato nga pagapilion. And ato nga panawagan, no, ato lamang isubli nga pagpasabot ang kining pipila ka mga fake news nga nikatap again wala na sibog ang adlaw sa piniliay pasabot na kana sa COMELEC nga fake news ang nikatap nga mao nga impormasyon kay matud pa Ati Pen, Sir Bong, Ati Charmaine nga ang naasoy nga fake news niingon nga isibog kuno sa May 10 kay ang May 12 grabe kuno kainit, no. So again walay kamatuoran ang naasoy nga post o dayon rain or shine May 12 ang ato nga piniliay mga kaigsunan. 7 to 7 ang regular voting hours, and alas 5 pa sa buntag adunay early voting hours para sa ato nga mga populasyon nga naa sa vulnerable nga sektor, sama na lamang niining ato nga mga senior citizens, mga buntis and mga persons with disability. As early as 5 a.m. pwede na nga mubutar lagi aron dili usab mahasol, no, sa pagpila-pila. And lain pa nga gipasabot sa COMELEC dili usab tinuod ang no national ID no vote. Oo, so dili usab kana tinuod mga higala kay kung ingon ana man gani ang ipatuman, no, daghan ang dili kabutar kay pila na ka tuig hantud karon wa pagihapon national ID, no. So again para sa kining kasayuran, no, para sa tinuod nga mga impormasyon kabahin sa umaabot nga piniliay, mamahimo nga mosunod lamang sa kining mga advisories gikan mismo sa lehitimo nga mga hingtungdang ahensya gikan sa COMELEC, no, pinaagi sa pag-follow usab sa ilang nagkadaiya nga mga online platforms. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko para sa karon nga adlaw nga Huwebes sa Mayo 8 tuig 2025. 26 ka graduado sa Southern Leyte State University
nakapasar sa bagong Civil Engineers Licensure Examination. 40 ka mga pulis sa Regional Office gi-augment sa Southern Leyte para sa eleksyon. Department of Agriculture magpahigayon og field measurement area sa Kabasakan sa San Juan, Southern Leyte. Probinsya sa Southern Leyte nakigiusa sa pagselebrar sa buwan sa mga mag-uuma ug mananagat. O listahan sa mga SPES beneficiaries gipasabot na sa Peso Malitbog, Southern Leyte. Kanang inyong atangan mga higala kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas sugod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Mga salamat Aljon Malot. Ikang naman sugod Southern Leyte. Mado naman kita Philippine Information Agency Southern Leyte with Sir Bong Pedalino. Kumusta liwat dida hiton kinamumutangan ni Sir Bong. Good morning anay nga dahiton aton regional head hiton PIA Sir Rian Arinto. Good morning Sir Bong Pedalino. Good morning Eastern Visayas. Majong buntag Bam Pinilupi Pumida diya sa DYES Burungan, may buntag sab sa atong mga kauban sa buhat diyang dapita. Tungon man diri sa Kalbayog, DY Radio Station DY UG ni Ma'am Charmaine Perito. O kasab sa atong mga kauban sa buhat. O sa way pabor-pabor, among silingan diri sa Southern Leyte si Sir Aljon Malot sa DYSL Radio Pilipinas na pamasumpay din ni Radio Publico. RP why laing tatak RP, Radio Pilipinas, Radio Publico. So good, si Sir Aljon Malot o sa atong mga kauban sa buhat diyang dapita. Maing buntag sab sa atong mga suking tig paminaw, radyo man ninyong ipaminawan o sa cellphone, kining sa live stream, bisan asa kamong dapita karon himutang sa Rion 8. Majong buntag kadatong tanan, init as in init diri sa Dakbayan sa Masin o sa kinatibuk ang Southern Leyte, and for that matter tingali sa kinatibuk ang sab na Rion 8, although doon ay low pressure area dito naman dapit sa West Philippine Sea nga side, pero dining dapita sa ato arang initag yun, no? May bano sa duha ka gabi ang aminabay nga bundak-bundak yun sab ang uwan mo na giingon nga sa Maluna. Apan sa pikas bahin magpasalamat nga bisan bulan pa sa Mayo misugod na ang ulan. In fact, pagka Mayo 1 nisugod na gyud ang taligsik pahinon to. Apan nagsunod-sunod man ang low pressure mo tong natigom ang mga dagom. Supposedly kining bulan sa Mayo sama sa bulan sa Abril naghiting-hiting gihapon ang kainit. Og manghinaot nga ini uto na to karong Lunes o Domingo pa bakaha di sa punta kaayo mag-init ang panahon, dili sama sa report na nga mga tag-as kaayong heat index. Bisan pa man mangandam gyud gyapon ta magdag padyong kalo o bisan unsa nalay itabon sa atong bubon kay lagi dali raman muso diha ang panuhot o mo resulta sa atong pagkamino sa atong immune system. Sa kahapsay o kalinaw diri sa Dakbayan sa Masin, kalos ginuway mga kakulian tang nasinati o ngatong kapulisan anda mong tagana na pagpangandam sa taliabot nga bugnong Lugaynon ang mga polling precincts, mga clustered voting centers gipang bantayan na gyud. Uban usab sa pagkigtambayayong sa mga barangay tanod sa mga hintungdang barangay. In relation to the elections di ay karong hapon nagpatawag ang City Comelec Office o sa katigom dito sa City Treasurer's Office kay buksa na ang official ballots o tanan gi-invite sa media, sa mga political parties, watchdog. Ang problema lang kay di takatamo nga naman sabtay laing activity karong hapon. Doon natin kapihan sa PIA, di na itong gi-invite ang taga Sulico. In relation sa Sulico, wasap tayo na anin na power interruption sa giingon na ni Sir Aljon Gagniha. O kamo sang i-guest sa kapihan ang taga Suleco kaya gusto na to pakisayran ang update sa power situation. Hinaot magtuloy-tuloy na ngadto sa pag-eleksyon wa gyoy untay masinati nga brownout kay ibaw naman ta mupahong kani kadiyot bisan
sulagma lang daghan ang istorya nga mauna lahi na gyud ko napsay ang pagpadagan sa kuryente gawas pa niana ang pag-transmit sa baluta high-tech naman lagi. Dito naman dili naman tong ihapa. So atong pag-isayran niya sa taga-sulay ko unsay update maghinaot ta ngawa goy kakulian. Samtang sa laing bahan gamay trivia lang sa pagpahigayon karong adlaw sa dito sa Roma, no, mag-elect naman og bag-ong Santo Papa 133 ka mga kardinal, apil ang atong tulog ka kardinal din sa Pilipinas mitambong alauna ganang kadlawon ga-expect nga naa nay bag-ong Papa, Santo Papa apan itom ang aso nga migawas sa chimney sa dito sa Vatican nagpasabot nga padayon ng ilang eleksyon. Mura sab sila dito og naay national and local elections, although international ang ilang yung coverage. So ug hangtod ni kanus wa pa ta kay bawo pero sa record sa Vatican labing sayo nga maka-elect og papat 2 days. Labing dugay mga 5 to 7 days. So nagsugod man gahapon hopefully matapos karon ug day gani na maabda ni sa eleksyon pareha na ta dinhi sa Pilipinas. Sa laing bahin sa kalambuan nga atong nahipos SSS maasin nakigdugtong sa cooperative aron pagkaplag og dugang bag-ong mga miyembro. Mga kagamitan sa pinilian hatod na ngadto sa mga barangay, mga polling precincts. Ang hingpit nga detalye ni ana atangan sa atong mga suging tigpaminaw kaya to noon yang ipabuhagay sa atong pagbalik sa second edition nining Huybison nga tulmanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Thank you, daghang salamat. Mga salamat Sir Bong Pidalino, PIA Southern Leyte. Balikitangan hiaton na dapit. Mostly cloudy kami, didiha syudad dito na Borongan. 28 degrees Celsius. Samtang ito ang heat index nabutin 34. Tikakulub, tikahataas ito na tsansahi na pag-uran. Pagtaga kuryente naman. Opay nga morning, dida naman habungtuhan na Llorente. Ang kausahan na pagparang kaninahan na kaagahan. Ang iyusuga, dida Llorente. Natumbahan hin puno hin lubi. Ang linya hamay barangay Tabok Llorente. Nasa ring didaan na pahibarohan na Isamelco, dididapit ha southern parte. Ongoing iton restoration efforts na maintenance personnel. Maray man na paabiso ito na Borongan na Water District hin pagaluya or kawaray hin supply hin tubig salit ginlalauman an okay no nga supply na tubig habugos nga Borongan. Komunikasyon so far so good. Pasiorden nakalatag na ato na puwersa na PNP pati na AFP para pagbantay hiton Kamurayawan hiton pinili ay 2025 didiha aton probinsya hiton Sinirangan Samar. Samtang may da naman na pahinumdum di importante la from Department of Migrant Workers Regional Office 8 pinagikan Attorney Michelle Basal, Chief ito na Labor Employment Officer na Welfare Integration Services Division ito na DMW 8. Atensyon ito na mga women, mga kababayan nga nag-for good na. Nagbalik na nga nihaton na nasod, hikamo ini ito na pwede mag-sumiter kuan inihiya competition, likhaan ng kababaihan, a business plan competition. Na-extend ini until May 15, ito na submission of entries. Nationwide inihiya, pwede ka mo hini magpakianano nga dahito na website or para makakuha ka mo hini detalye. Website ito na DMW8 kay gidakain iton premyo na abot inihin 500,000 pesos. So bulig ini para hiton na nagbabalik nga ato na mga kababayan pero para ini hiton kababayanan. Samtang ginapapahibaro gihapon hiton na Philippine Crop Insurance Corporation
Padayon gihapon kamo pagparehistro libre para hiton insurance sa niyo mga pananom ngan sugad man mga kahayupan. So gidakini nga bulig kay Didaha Dolores maupay nga aga sobra 300 nga mga parauma nakakarawat na sobra 1.3 million pesos nga benepisyo na PCIC na magkababaha adton ira mga pananom. So nakalabay nga adlaw nagkamayadahin payout sugad man adton na mga nalakbatan hin sakit adton ira mga baboy dito ini Barangay Hinulaso Dolores nakakarawat gihapon indemnity payment tikang PCIC. So abrido ito na buhatan ito na PCIC hapagtagad hiton mga aplikasyon. Adina ka barangay ilatag tana adto na mga laray uluhan na mga dagko nga suma testihanon parina nga adlaw na Huwebes sa Mayo 8. Peso Borongan City nagpapasilitar han oportunidad hin trabaho. Pinakaorhi na trabaho ini nga gino-offer han Nature Spring Borongan Branch o home credit. Media, vloggers, diri pwede hasiludhan presinto durante hiton eleksyon. Amini adto na pahimatngon han Comelec Eastern Samar. Samtang 139 nga pulis ha ESPPO headquarters malusad pagbantay han 2025 midterm elections. 4Ps ko na Pantawid Pamilyang Pilipino program an suga han kalampusan. An istorya ni Engineer Noel Justin Lapada tikang hakabaraka tubtub ha pagiging top 10. Kupudin ni Engineer Noel didahad to na top 10 han ka igin pagawas lang resulta han licensure engineer examinations. Amin ka barangay adto na mga laray uluhan na mga dagko nga suma testihanon sugad man ang tikang RP Sogod, RP Calbayog nga na PIA Northern Samar at PIA Southern Leyte ipapahat naton uroni na din nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abante Vista, Party List number 35, Vista Party List. Political ad paid for Abante Vista Party List, Virana Avenue, Cebu City. Paid by Benthoven M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Tangos, Navotas City. Excuse me sir, ikaw ba si Tol? Si Tol, siya itong nagmugna sa 3 gifts law sa panahon sa pandemya. Usa ang among tubig, internet o kuryente wala na putol. Pero dili nak, elektrisan rako. Ikaw ba si Tol? Si Tol, kadtong naghimo og paagi para makabiyahe mi mga riders, bisan wala pa'y plaka, tungod niya, wala na putol among trabaho. Pero dili ako. Kumusta? Ikaw ba si Tol? Si Tol ba? Siya ang nagsugyot sa Maritime Zones Act. Tungod ani, wala na putol ang atong depensa ug katungod sa West Philippine Sea. Pero dili ako. Nak, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat sa pagtabang sa mga estudyante nga mauubos ang load sa internet. Kung makabuto lang jud ko, mubuto jud ko nimo. Promise? Saa jud? Kang Tol, tabang walay hunong. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol sa matang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 32 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Nasalo na kita second hour. Haton na taramdaan na. Haton taramdaan na good morning Eastern Visayas. Haton taan na RP Calbayo. Parahan na mga detalyehan na mga balita. Good morning, Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Kan pumida, ngan para sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, siyahan, tingog party list, nagpapadayon sa inisyatibo para sa mas barato nga presyo sa bugas, pinaagi sa farm program sa Leyte. Pamatian tan detalye kan Suzat Pratancio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa press conference nga igindumara kakulop nga adlaw Mayo 7, iginpahayag ni Congressman Jude Asidre sa tingog party list nga posible ang sustainable nga 20 pesos nga kilo san bugas basta suportado san husto nga programa. Ginsaring paniya nga may adasara san farm program nga Farm Assistance for Recovery and Modernization nga kundiin ang pilot implementation sa Leyte nga nagpapakita nga pwede maibanan ang produksyon san gastos pinaagi san igo nga inputs, subsidies ng technical nga bulig sa mga parauma. Ginlalauman nira nga makikita ang epekto sa sulod san usa ka cropping season. Sumala pa kan Asidre ang resulta sini ang mga best practices ng terminal report in pwede mahitutdo dirila sa Eastern Visayas kundi sa bugos nga Pilipinas. Iya gihapon ginhatagan doon ang pag-review sa rice tarification law como long-term nga solusyon sa problema sa presyo sa bugas. Para sa tingog party list, ang epektibo nga suporta sa parauma ang susi sa sustainable nga barato nga bugas para sa ngatanan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Aljon? Kuya Aljon na Malot, han RP Sogod. Nakamute ada ka mo. Alright, Ate Pen. Alright, 5x5, go ahead.
Okay, para sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, 40 ka mga pulis sa regional office giugment sa Southern Leyte para sa eleksyon. Para sa kompletong detalye, anong report ni Miss Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas Report. Muabot sa 40 ka mga personahe sa Philippine National Police kung PNP Regional Office 8 ang giugment sa probinsya sa Southern Leyte alang sa nasudnon og lokal nga piniliay karong Mayo 12 ning tuiga. Sa taho ni PNP Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad, usa ka semana sa dili pa ang bugnong lugaynon, gipakatap na ang kapin 200 ka mga pulis sa rehiyon aron idugang sa mga magbantay gawas sa mga personahe sa police provincial offices. Matod sa opisyal nga gidugang ang augment group aron matubag ang kakuwang sa mga personahe. Sa 237 ka mga gipakatap, 104 niini ang na-assign sa Leyte PPO, 50 sa Eastern Samar PPO o 43 sa Samar PPO. Sila ang gikatahong magtaba nga paliguno ng puwersa aron masiguro ang luwas, hapsay ug patas nga eleksyon sa ilang area of responsibility. Gawas sa mga gideploy sa mga probinsya sa Eastern Visayas, gatusan sab ka pulis gikan sa National Headquarters ug Regional Support Units ang naglangkob sa Regional Reactionary Standby Support Force nga andam para sa madali ang deployment kung gikinahanglan. Gunad Mayo 3 hangtod Mayo 15, gipaubos na sa full alert status ang kwerpo sa kapulisan sa rehiyon isip lakang sa umaabot nga eleksyon. Palitagikan sa kwerpo sa kapulisan para sa bagong Pilipinas, Dalia Abiera Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Miss Dalia Abiera Oret. Good morning, Eastern Visayas. 37 minutos na nakalabay alas 8 haaga, SSS Maasin nakigadugtong sa cooperative aron pagkaplag og dugang mga miyembro. Ana detalye habalita ni Sir Bong Pedalino. Radyo Pilipinas Report. Nakiktambayayong ang buhatan sa Social Security System, SSS Maasin City Branch, ngadto sa San Jose Pares Multipurpose Cooperative sa lungsod sa Matalom, Leyte, sa tinguha nga mas mapalapdan pa ang pag-awag sa mga gusto magpasakop sa SSS pinagi sa maong kooperatiba. Usa ka memorandum of agreement urmoa ang gipirmahan sa mga opisyalis tali sa duha ka habig agig timaan sa hugot nga pag-inabagay. Dito gihimo ang MOA signing ceremony sa Barangay Saragusa, Matalom, Leyte, pagkalunes, Abril 28. May pirma sa MOA alang sa SSS, mo sila si Attorney Alberto Montalvo, Acting Senior Vice President, Visayas Operations Group, Attorney Porfirio Salidaga Jr., Acting Vice President, Visayas Central 2 Division, o Roselyn Pilapil, Acting Branch Manager sa SSS Maasin City Branch. Sa habig sa SJP MPC, ang milagda mo sila si Regina Palen, Manager, Maria Yeke, Treasurer, Helen Odias, Bookkeeper o guban pa mga co-op officials. Sa press conference nga gihimo pipila ka gutlo sa wala pa ang MOA signing, si Montalvo na mahayag nga ang mga staff o personal sa co-op tudluan unsaon sa paghatag og serbisyo sama sa SSS nga pamaagi. Hinoon, giklaro ni Montalvo nga kinahanglan una mamahimong miyembro sa SJP MPC sa dili pa magpamiyembro sa SSS isip voluntary o self-employed member. Si Aida Pada, chairperson sa SJP MPC Board of Directors, medyo may pag-angan-angan sa atubangono nilang tahas nga niya pa dili lalim, dili sayon. Apan uban kang Anita Maldo, kinsa sakop sab sa BOD o nipalin ang co-op manager, gidawat niya ang hagit kay higayon na sab kini nga mudaghan ang mga sakop sa kooperatiba nga pagkakaroon dunay kapin kulang 2,000 nga mga membro. Mga salamat. Sa PIA Southern Leyte alang sa Good Morning Eastern Visayas, Bong Pedalino, Madong Bunta. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Peso Borongan City nagpapasilitar han oportunidad hin trabaho. Pinakaorhi ang trabaho nga gino-offer han Nature Spring Borongan
Borongan Branch o Home Credit. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagkikinanglan salesman at Philippine Spring Water Resources Incorporated o Nature Spring Borongan Eastern Samar Branch. Basian Public Employment Service Office sa PESA Borongan City. Ang kwalifikasyon, graduado in bisan anong 4 ka tuig nga kurso, may driver's license, maupay adton written o communication skills. Iginsayod pan PESO nga adton pira nga magiging responsibilidad pananglitan makarawat ang aplikante ang pag-introducer ngan pagbalid siya ang produktahan kompanya ngadto ha mga customer. Pagmaintinarhan maupay nga business relationship ang mga kliyente, pagmanage ang deliveries of booking and stocks, o pagpasilitar ang dokumentasyon han bag-o nga business partners. Ang interesado nga mga aplikante ginawag nga bisitahon adto Nature Spring Borongan Branch Office ha Circumferential Road, Barangay Balodan Syudad, magdaran updated nga resume ug police clearance. Samtang gimpasilitar ang liwatan PESA Borongan City aton Local Recruitment Activity LRA, kapartner ang Home Credit Philippines ang kinahanglan hini nga sales associates hagin dumarang LRA City Hall Labihan Merkules Mayo 7 para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Training sa bagus processing naghatag bag-o nga pagkukuhaan income sa mga parapangisda sa Santo Niño, Samar. Pamatiantan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpangunas sa Department of Trade and Industry, DTI Samar ug Negosyo Center Santo Niño, gindumara ang duha ka adlaw nga Integrated Entrepreneurial Development Training sa Barangay Basud. 20 nga miyembro sa Santo Niño Marginal Fisher Fox Association ang nagpailarom sa hands-on training sa bangus deboning, marinating, costing ug marketing strategies. Bisan pa may duha nga bangus harvest ang grupo ilarom sa saad program san BIFAR challenge pagihapon ang hamubong nga presyo san gugtiay nga mga dako. Dinhi sumulod ang ideya nga himuon value-added products and bangus sugat san boneless ug marinated para maghitaas ang kita. Sa bulig san DTI, BIFAR, SSU Mercedes Campus ug Negosyo Center, hinay-hinay nga nagiging klaro ang dalan san asosasyon pakadto sa mas marigon nga bangus negosyo. Tikang sa simple nga dakop sa dagat, nagaabriya na san mas haluag nga oportunidad ang mga mangirisda nga Nortehanon pagpamatuod nga sa tama nga kinaadman og suporta ang gugtiay nga mga dakop ang pwede magkamayada dako nga kita. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, Department of Agriculture magpahigayon og field measurement area sa Kabaskan sa lungsod sa San Juan. Ang detalye ni hatod ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Gipangandaman na sa Department of Agriculture kon DA Eastern Visayas ang paghimuon nga field measurement area sa Kabasakan sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa lokal nga pagamahanan nga nakigtagbo na si DA Field Data Assistant Brenda Layola kang Municipal Mayor Naldo Saludo niadtong Martes, Mayo 6 ning tuiga aging formal nga pagpasabot bahin sa maong kalihukan sa ahensya. Matod gang LGU staff Roland Galagar nga naa sa 5 ka rice land barangays ang abton sa mga aktibidad, din lakip niini ang Basak, Usaw, Pungoy, Sumuhi ug Minoyho. Angayon masaran nga ang maong aktibidad kabahin sa paningkamot sa RSBSA sa pag-geotag o pag-profile sa mga land area nga gideklara sa mga mag-uuma sa ilang registration. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Mga kagamitan sa piniliay nahatod na ngadto sa mga voting center sa barangays. Na detalye report ni Bong Pedalino. Radyo Pilipinas Report.
ang mga supplies, equipment ug man pang mga gikinahanglang mga material alang sa hanoy nga pagpahigayon sa national o local elections karong Lunes, Mayo 12 diri sa Dakbayan sa Maasin. Nahatod na ngadto sa lain-laing mga voting centers sa 70 ka mga barangay sa Dakbayan. Gidawat sa mga magtutudlo kinsa naghuwat na sa tagsa nila ka mga lawak sa eskwelahan ang naasoy nga mga kahimanan. Hinoon, wala pa maapil sa mga butang ng ipang-deliver ang mga official ballots. Ito pa kini ipanghatag sa mga maestro, mga maestra, nga maoy mga Board of Election Inspectors sa bisperas na sa piniliay. So mala pa ni Atty. Don Joshua Margate, kinsa maoy City Elections Officer, Mayo 6 ang gikatagdang pagkapudapod sa mga nahisgutang mga kagamitan apan gisugdan na nila kini pagka Mayo 5 gumikan sa kadaghan sa mga hatdan o kalagyo sa ubang kabaryuhan ilabi na dito sa Kabukiran. Ang malampusong distribusyon gipangunahan sa mga kumani sa Commission on Elections, Maasin City Office, uban ang hugot nga pagpaluyo sa mga empleyado sa City Treasurer's Office nga gi-deputized sa COMELEC. Ang City Local Government Unit ang naghatag og sakyanan para kargahan og hakutan sa maong mga gamit samtang pipila ka mga pulis ang mikuyog sab isip escort sa maong gimbuhaton. Bong Pidalino gikan diri sa PIA Southern Leyte, adtong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Dugangan nga suma testihanon igin pahamtanghan na COMELEC media vloggers diri pwede hasuludan presinto durante hiton eleksyon. Ada natin report. Radyo Pilipinas report. Ni Attorney Juan Bautista Butch Beato Jr., Provincial Election Supervisor han Eastern Samar, nga limitado la ang mga tao nga pwede sumulod na presinto o clustered precinct kaadlawhan eleksyon. Inin para masiguran kahimiyangan ngan kaseryosohan prosesohan pagbutos. Sumalakan Attorney Beato, pwede la sumulod na presinto ang mga napila nga botante, ang nakabutos na mga miyembro ng Electoral Board kon EB ngan accredited watchers. It mga media, kadala ka mo gawas. Diri pwede sumulod, kay diri kadagkoy aton mga classroom. Pwede ka mo magpicture hagawas para maipakitan sitwasyon ha presinto. Pahayag na Attorney Beato. Ginklaro pa niya nga diri pwede magkuha ang retrato hasulod samtang may napila nga botante. Base makapicture ka mo in balota nga diri tinuyo nga diri ka mo exempted na balaod. Kung mahitabo ini, pwede ka mo kasuhan, dugang pa niya. Para ha media nga kariyag makadokumentarhan kahimtangan presento, ginaghat ni Beato nga didto na lagawas magkuha ang retrato. May da instruction sa EB nga ang kamerahan botante igtatago. This applies to all, including media. Wara exemption, iya pagkaklaro. May pahinumdum liwati Beato ha mga vlogger nga mahilig mag-vlog ha panahon ng eleksyon, ayaw kamo pag-vlog, suludan presento. Pwede kamo hagawasla. Kay kun mahagip ang balota, ngan maipost sa social media, election offense iton. May penalty nga 6 katuig nga kapresuhan, waray provision, aniya mahugot nga pahayag. Ginaghatan COMELEC, ang nga tanan nga tugdumarahan media, ngan social media influencers, nga maging responsable, ngan magsunod ha mga patakaran, agud malikayan ang posible nga kaso, ngan makabulig ha malinaw, ngan hapsay nga eleksyon. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Final testing and sealing sa automated counting machines gindumaras sa Matuginaw, Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa Matuginaw, Samar, ginsuportahan sa Department of the Interior and Local Government o DILG Matuginaw ang malimpyo nga pagdumara sa Commission on Elections o COMELEC sa final testing and sealing sa automated counting machines o ACMs kasankulop sa Matuginaw Central Elementary School. Ining importanteng aktibidad inkabahin sa preparasyon para sa tiarabot nga national and local elections sa Mayo 12, 2025. Katuyuanan sini nga masiguro ang kaandaman ngan kasarigan sa mga makina nga gagamiton sa pagbibiling san boto.
Ginpahayag sa DILG Matuginaw, anira padayon nga panuyo nga magin kaparte san COMELEC sa pagsiguro san klaro nga masasarigan nga piniliay pinaagi san kooperasyon sa mga ahensya san gobyerno nga iba pa nga mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas! 26 kagraduado sa Southern Leyte State University kun Salasiu nakapasar sa bagong Civil Engineers Licensure Examination. Para sa kompletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Subling na pamatud-an sa Southern Leyte State University kun Salasiu ang kalidad nga edukasyon sa natad sa engineering. Kinihuman laing 26 ka mga graduado sa Salasiu, partikular sa Sugod Campus, ang nakapasar sa April 2025 Civil Engineers Licensure Examination. Sa resultang gipagawas sa Professional Regulations Commission kun PRC, nasaran nga nakuha sa Salasiu ang 61.90% nga institutional passing rate. Gitaho nga sa 26 ka man ang pusong nakapasar, 25 ang first taker samtang usa ang repeater. Samtang gipahibaw sa PRC nga sa 16,913 kani exam sa tibok Pilipinas, 29.21% o 4,940 ang nakapasar. Nanguna sa naaswing board exam ang University of the Philippines Diliman, human nakuha ang 98.21% nga passing rate. Balita gikan sa Southern Leyte State University, kini si Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! 139 nga pulis sa ESPPO headquarters malusad pagbantay hana 2025 midterm elections. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Eastern Samar Police Provincial Director Colonel Ernesto Macasil, kaupo di Attorney Juan Bautista Beato Jr., Provincial Election Supervisor, ang pagsinda-off ng deployment ng 139 nga police sa provincial headquarters nga mabulig paghatagin seguridad, iyan ang Mayo 12 nga piniliay. Ini ang pinaaging seremonya gindumara hakam Pasidilio, Barangay Lang-Alang, Syudadan, Borongan, kasangkulop nga adlaw Mayo 6. Hayang mensahe mahugot nga ginpahinomdom ni Provincial Director Macasil niya mga tauhan. Ang importante nga papel nga iragagampanan niya na nga piniliay. Pulong niya inindiri la ordinaryo nga pagbantay ang mga polling place, kundi paghatag in seguridad han pundasyon han demokratiko nga proseso han nasod. Ang mga istihanon inasarig han ira presensya, disiplina ngan pagiging patas nga masiguro nga ang kada botante in makakabuhatan niya katungod pagbuto sin libre, talwas ngan wara pagkahadlok. Ihaliwat gintagan hindoon ang importansya ang profesionalismo han kapulisan, respeto han katungod pantaw nga tanan nga oras ngan pagintangkod da trabaho. Ginpahinomdom liwat niyan mga tauhan nga magpabilin nga alerto ngan bumaton ha mga ayat nga posible gumawas durante election para masiguro in malinis tangkod ngan mahimya nga piniliay ha probinsya. Samtang nga nasabi nga okasyon, naghatag naman niya final briefing hi Provincial Election Supervisor Beato ang mga pulis nga magsiserbi ha mga polling center. Iya paginayat ang mga otoridad nga magserbin eksakto ngan protektaran ang bugos nga electoral process para makasigurin hapsay nga midterm election didi ha Eastern Samar. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Para sa nakatapusan nga balita, dinhi sa RP Calbayog, Northern Samar Provincial Health Board, maskin pahugot ang pagbantay sa influenza, rotavirus, diarrhea ug dengue. Pamatayan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpangunas ng Department of Trade and Industry, DTI Samar ug Negosyo Center, Santo Niño, Gindumara. Balita sa Northern Samar.
Mas ginpahugot pa sa Northern Samar Provincial Health Board ang era monitoring sa mga notifiable diseases sa probinsya. Sa gindumara nga meeting, ginreport ni Dr. John Ezekiel Valera sa Provincial Health Office ang kamutangan sa mga primera nga sakit nga padayon nga ginbabantayan base sa datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Nangunguna sa listahan ang influenza-like illness nga may 411 nga kaso, sumunod ang rotavirus nga may 276, acute watery diarrhea nga may 254 ug dengue nga may 185 nga kaso, tanan ang na-record kutob Mayo 3 sa niya nga tuig 2025. Como baton, ginmando ni Vice Governor Clarence Dato ang mga health officials nga magpatuman mga pitad para maagapan ang pagkitaas sini nga mga kaso. Presente sa naging katitirok ang mga representante tikang sa SP, Committee on Health, Department of Health o iba pa nga health agencies. Ginsiguro sa Provincial Health Board ang duro-diretso nga paghimo mga pulisiya para mamentenar ang katalwasan ug maupay nga panlawas san kada Nortehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa dugang panato nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod probinsya Southern Leyte, nakigiusa sa pagselebrar sa buwan sa mga mag-uuma ug mananagata. Para sa kompletong detalye, anang report ni Miss Dalia Abiera Oret. Radyo Pilipinas Report. May duyog ang probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte sa pagselebrar sa buwan sa mga mag-uuma ug mananagat, diin gitaganong gibugaton ang seguridad sa pagkaon sa lalawigan. Atol sa gihimong flag ceremony sa Kapitolyo ni aging Mayo 6 adlaw nga Lunes, nahimong pinasidunggang bisita si Porfirio Timblanco Jr., kinsa mao'y chairperson sa Provincial Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council kun IFARM-C. Sa iyang mensahe, gipalanog sa opisyal ang suporta sa gobyerno sa mga modernong pamaagi sa agrikultura ug pagpangisda isip kabahin sa kalambuan sa probinsya. Ang ngayang masayran nga ang Farmers of Fisherfolks Month gisaulog matagbuan sa Mayo aron ilhon ang mga paningkamot ug sakripisyo sa mga kaigsuunan nga nanginabuhi sa bukid ug dagat aron makahatag igong supply sa pagkaon sa ilang pamilya ug sa tibuok komunidad. Lakip sa nitambong sa mong seremonya ang mga empleyado sa Kapitolyo ug mga kadagkuang opisyal ug mga department heads sa probinsyal nga kagamhanan. Sa selebrasyon karong tuiga dunay temang magsasakat mangingisdang Pilipino, saludo ang buong bansa sa sipag, tibay at lakas nyo. Palitagikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Miss Dalia Abiera Oret. Ate Pen, Ate Charmaine, Sir Bong, maukadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko sugod para sa karon nga adlaw. Sa kalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa ito nakauban nga sa Master Control, Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Antegra, kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausa pa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so medyo kinakapos na kita hinoras. Maglisensyaan ay kita, no? Katuntaan ay Sir Bong Pidelino, PIA Southern Leyte. Sir Bong. Yes, Ma'am Ben, sa ngalan sa among regional head nga si Rian Arinto. Kini si Bong Pidalino sa PIA Southern Leyte magpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpuminaw, hangtod na lagsab sa sunod Huwebes pon, Majong Buntag, kanatong tanan. Thank you, Sir Bong Pidalino from PIA Southern Leyte. RP Calbayog, Charmaine Perito, otro good morning. Yes, Ate Pen Pumida, Kuya Aljon, nga Sir Bong, ngandin sa Radyo Pilipinas Calbayog sa aton mga nakaupod sa Master Control BOS Luis Salalon, Esrael Taro, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ug sa aton tagkontribuyar balita Suzette Pretancio. Ako naman ang iyo nakaupod at Charmaine Perito para sa Thursday edition sa aton programa, and mag-urugpod naman kita buwas naman nga adlaw Webes
Viernes sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Damo nga salamat RP Calbayog, Charmaine Pirito, RP Sogod, Kuya Aljon Malot, Sir Bong Pidalino, na PIA Southern Leyte. O hangaran hito na bugos nga puwersa ito na stasyon DYES, Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey Didha Transmitter, anato na kabakyang Didha Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, News Contributors Daisy Ate Sok Ngandayan, Ate Pen Pumida ini, nangingimbitar kami nga tanan para buwas nga adlaw Biyernes, dinilahaton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. The Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. This is a public service announcement.